Yan mga kapatid, narito na naman po ako upang magbabalik yan sa panibagong video na aking ituturo sa inyo ng libre at walang bayad sa mga gustong matuto na mag-aral sa pagtatawas. Ay narito na aking ituturo sa inyo yan. At bago ako magsimula ay sinashoutout ko ang mga nanonood sa akin yan, at patuloy na taga-suporta at taga-subaybay ng aking mga video yan, sa mga nag-aaral at nagtatahak ng lihim ng karunungan. Binabati ko po kayo ng magandang araw, at ang aking mga kasamahan na mga manggagamot yan, at mga kilala sa mga larangan ng kumbatero, sa kumbati espiritual, mga antingero, antingera, at mga nagtatahak sa mundo ng espiritual. Binabati ko po kayo. Ang aking topic ngayon mga kapatid ay isang request ng aking tagapanood, taga-subaybay ng aking video na aking ituturo ang pagtatawas. Pagtatawas, ang gamit ng pagtatawas ay kandila, ayan, kandila, yan, kandila, bond paper at lighter. Yan. Ang pagtatawas po mga kapatid ay ituturo ko para ano po, nang hindi po nababalikan ang ating pasyente. Yan, ituturo ko at ididemo ko ang mga pamamaraan. Hindi nababalikan ang pasyente pag ginamot natin ito, dahil may iba po mga pasyente na mga manggagamot na pag ginamot po ay nababalikan po sila. Ito ituturo ko sa pamamagitan ng pagtatawas. Kahit sa pagtatawas lang mga kapatid ay hindi po nababalikan. Ituturo ko ang orasyon, orasyon na panawas upang malaman kung sino ang gumagambala. Kailangan po mga kapatid ay nakapagpoder po kayo, nakapagdebosyon po kayo bago po kayo humawak ng pasyente. Yan, siguraduhin na sa iyong debosyon ay kasama po ang iyong pamilya at buong nasasakupan. Kasi po mga kapatid, pag meron po, pag ikaw po ay nanggagamot na hindi po kumpleto ang iyong mga debosyon, panalangin sa iyong buong pamilya at buong nasasakupan, ay maaari pong di po sa iyo tatama ang mga sakit na sa iyong ginamot, ay maaari pong pumunta yan sa iyong mga anak o sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya dapat po panatilihin natin ang palaging pagdidebosyon araw-araw at mga panalangin pangdepensa sa ating katawan. Ayan, ito na ang ating pamamaraan. Ibubulong po ninyo dito at patungkulan dito sa bond paper ang orasyon na para malaman kung sino ba ang gumagambala sa pasyente, bayan o mangkukulam, mambabarang, malipad hangin, tigal po, kung anumang elemento na gumagambala sa pasyente. Kunyari po may pasyente po ako, ayan, ito na itatawasin ko dito. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng aking pasyente at isasabay ko na lang dito. Yan, may nagpapatawas po kagabi sa akin. Hindi ko po nasagot ang kanyang tawag dahil po sa naantok na po ako kagabi at talagang madali na pong maging mga alas 11 po tumawag, na antok na po ako, kaya hindi ko po sinagot. Kaya itatawasin natin siya sa bond paper na ito kung ano ang gumagambala sa aking pasyente. Ayan, narito na. Babanggitin ninyo ang pangalan ng pasyente dito, at ang orasyon muna ang inyong babanggitin dito na Kristak Urtak Aminatakiptak, Kristak Urtak Aminatakiptak, Kristak Urtak Aminatakiptak, at iihip po ninyo dito ng pa-cross ng 3 beses. Tapos patungkulan niyo kung sino man ang gumagambala sa inyong pasyente. Yan, sa inyong pasyente, o isabay ko na rin dito sa pangalan ng pasyente at di ko nababanggitin dahil mahirap po mga kapatid. Yan, ibabanggitin ko ang pangalan ng pasyente, na kung sino man ang gumagambala sa kanya ay ipakita sa pamamagitan ng pinagtawasan ng bond paper na ito. Mapamangkukulam ka man, mambabarang, mampapalipad hangin, yan, maninigal po o manlalason, ay ipakita mo sa aking pinagtawasan na ito. Tapos iihip mo mga kapatid.
Yan. Pag ihip mo mga kapatid ay sindihan mo ang iyong kandila. Yan. Nandito na may ano na kayo, may connection na kayo sa gumagambala. Yan, nandito na. At i-ano natin mga kapatid. Yan. At ilalagay natin. Yan. Ang tatawasin natin kung sino ang gumagambala sa aking pasyente. Mamatay. Mga kapatid, at lalabas ang ano sa ating pinagtawasan. Ayan mga kapatid, at nandito na lumabas sa pinagtawasan. Makikita din naman yan mga kapatid, itong kapre ang gumagambala sa aking pasyente. Yan, paano ba mapapagaling ang ating pasyente sa pamamagitan ng pagtatawas na hindi nababalikan ng gumagambala? Ito mga kapatid, nakita na ninyo ang gumagambala dyan. Yan po ay kapre. Ayan po yung mata nyan, yan po ang ilong, yan po ang buhok. Kapre po ang gumagambala sa aking pasyente. Yan, pagkatapos po iihipan po ninyo dito. Yan, iihipan niyo dito ng orasyon na panglunas, pangwasak at pangkalas na orasyon. Iihip niyo dito. Yan, iihip niyo dito. Lunas lang po dito ang lunas lang po, kalas at pangwasak. Pangwasak ang inyong ilalagay dito mga kapatid. Tapos siselyuhan ninyo ng basag ng San Benito, yung parang cross sa likod ng San Benito, yung tinatawag na yan, di ba, na ganito nyo na napulupot nyo. Pag napulupot nyo na yung mga kapatid, yung etnong pinagtawasan, ay ibubulong nyo dito ang selyo ng San Benito na Crux Sancti Pater Benedicti, Crux Sacra Sit Mihi Lux Non Draco Sit Mihi Dux. Yun. Tapos yan lang po mga kapatid ang inyong ibubulong, tapos susunugin po. Wag po ninyong mga kapatid, ang payo ko lang, wag po ninyong uorasyonan ng orasyon na pangdurog at pangpasabog. Yan. Kasi po ang pangdurog at pangpasabog ay makakaramdam po yun yung gumagambala sa pasyente, tulad ng mangkukulam, mambabarang o kung anuman, kasi po nararamdaman nila yung mga umiihip. Yung iniihip mo doon, may connection na kayo nun pag inorasyonan mo ng pampasabog at pangdurog, dahil po lahat po ng mga kagamitan yan mga kapatid ay talagang apektado yun, talagang malalaman ng mangkukulam. At ang iniisip ng mangkukulam na yon ay merong nangingialam sa kanyang ginagawa na pambibiktima sa kanyang pasyente. Kaya magkakaroon kayo ng koneksyon nun, lalo na mangkukulam, mababarang o mga elemento. Ang mga elemento po mga kapatid ay madali lang po yang kalasin, lunasan at tunawin ang gumagawa diyan. Ang mahirap pong mga kapatid, ang kalabanin ay yung tao. Kasi nagagalit yan mga kapatid, mangkukulam at mambabarang, nagagalit yan sila pag pinapakialaman ang kanilang trabaho. Kaya magkakaroon kayo ng koneksyon nun, magpalitan kayo ng orasyon, batuhan kayo sa sa hangin ng mga orasyon, para kung sinong matibay sa inyo siyang panalo. Pero
Pag mahina ang depensa mo o mahina ang depensa niya, talo siya. Kaya yan ang mundo ng spiritual. Kaya pagkatapos nasilyuhan nyo na yan ng cross ng San Benito, ay susunugin po ninyo mga kapatid. Ito, sunugin po ninyo na ang lahat ng, at pinapanalangin mo na lahat ng sakit na aking pasyente ay magkaroon ng kagalingan. Ayan. Tapos susunugin yan. Pag nasunog na, ayan. Pag nasunog, ay ilalagay sa lupa mga kapatid. Ilalagay sa lupa. Yan ang pinagtawasan. Pagkatapos mga kapatid pagkatapos na malagay ang pinagtawasan sa lupa o sa semento, ay ano ninyo mga kapatid, ay iihipan ninyo ng 3 orasyon ang inyong pasyente ng panarado, pangsilyo muna, panarado at panaklob. Yan po ang importante na pang-ihip sa bunbunan ng ating pasyente para hindi mabalikan. Kahit ano pong bira ng mga gumagambala o nagpapahirap sa pasyente, kung meron siyang pangsilyo, panarado at panaklob, ay hindi siya mababalikan. Dahil yan po ang pinakamalakas na depensa para sa kaaway o gumagambala sa kanya o pumipinsala. Yan po ang mga kapatid, ang katotohanan para hindi siya mabalikan. At ito pa ang kung gusto naman ninyo na ang lahat ng ginawa ng mga mangkukulam sa ating pasyente ay babalik sa kanila, yan, unahin ninyo ang panaklob, yan, pangsilyo at ang pangsilyo, panarado at panaklob. Yan, unahin niyo ang una-una na yon, pangalawa at pangatlo. Tapos isunod ninyo ang pangrabwelta na ang lahat ng ginawa ng pasyente ko ay babalik sa iyo, yan, o babalik sa inyo at sa pamilya mo. Pag binira ng mangkukulam ang iyong pasyente, ay bumabalik, hindi niya mababasag ang 3 iyon, ang pangsilyo, panarado at panaklob, dahil po may pangrabwelta po ang sa huli. Pag binira po iyon, hindi mababasag kasi bumabalik, nagbabounce lang ang kanyang ginagawa sa ating pasyente o kung ano man. Di panalo ka na dun sa larangan ng spiritual. Ayon dapat ang inyong sa panggagamot, hanggang sa masasaktan ang kumukulam doon, hanggang sa susuko siya na hindi na niya gagalawin o pipinsalain ang pumipinsala sa kanya, dahil ang lahat ng gumagawa ng mangkukulam doon ay bumabalik sa kanya at sa pamilya niya. Kaya titigilan niya yon mga kapatid. Ayan ang dapat ninyong gawin sa mga nagtatahak ng lihim na karunungan. Dapat po gamitin po ang utak. Yan, ang mga pamamaraan na iyan ay itinuro ko sa inyo na naway gamitin nyo sa kabutihan para maipapasa sa mga huling henerasyon. Ang mga video kong ito na mga mapapanood ng mga nag-aaral ng lihim na karunungan ay malaking tulong po ito mga kapatid, upang hindi po kayo mapapahamak, kahit hindi na po ninyo mapasampa o makausap ang gumagambala sa pasyente. Sa pamamagitan lang ng pagtatawas ay gagaling po yan mga yan. Pag sinunod niyo ang demo ko, yan, pag sinunod niyo ang demo, yan, kahit anong namang mga orasyon, yan, orasyon lunas, pangwasak, pangkalas, yan, kahit anong mga orasyon, pag meron kayong mga ganyan, yan ang i-apply ninyo sa yung pinagtawasan sa pasyente. Tapos kung meron kayong pangselyo, panaklob at saka panarado, ay iihip ninyo kahit anong orasyon lang mga kapatid, kahit ano, dahil hindi ko po inaano ito mga kapatid. Aking mga orasyon ay para sa akin lang itong mga orasyon na aking yung technique ko lang sa aking panggagamot, dahil hindi ko gusto mga kapatid na yung mga orasyon na aking mga tinatagong lihim
ay ibibigay ko ng ng libre o walang kaukulan, kasi mga kapatid, ayaw ko na darating ang araw ng aking mga kaalaman ay gagamitin laban sa akin. Kaya minsan mga kapatid, nagtuturo lang ako ng mga kumbaga sa gamot o sa dosage ng mga orasyon ay mga mabababa lang. Hindi ko tinuturo ang mga high dosage ng mga orasyon para lang ipamahagi sa kanila. Yung mga sakto lang na mga pampitik-pitik lang na mga ura. Pero pag mga high dosage na o mga matataas na orasyon ay tinatago po yan. Sa akin lang po mga alam yan, mga kapatid, na mga itinuturo sa akin ng aking mga gabay. Yan mga kapatid ang aking itinuturo sa inyo. At sana pagkatapos na pala yon, nung naihipan mo na dito ng panaklob, pangsilyo at panarado, yan, pag naihipan mo na dito, yung pinagtawasan doon na isinunog mo, yan, ang naisinunog mo ay iipunin mo yung mga kapatid. Dadasalan mo yon ng pamugnaw. Yan ang lahat ng mga ginawa sa pasyente mo, mapakulang barang at ang lahat ng mga kagamitan yan ay mapupugnaw at mawawalan ng bisa. Kasi po ang pamugnaw po ay parang ano lang yan mga kapatid, hindi po makakaramdam ang mga mangkukulam yan ang pag ginamitan mo ng pamugnaw. Yan, ang pamugnaw ko kasi mga kapatid, pag ako nagtatawas, ang pamugnaw ng 7 suson. Yan ang aking ginagamit sa pamugnaw. Pag ginamit mo yung mga kapatid, mawawalan ng bisa yon. Lahat ng mga ginawa na sa pasyente mo ay mawawalan ng bisa. Pugnaw lahat, hindi niya mapapagana ang lahat ng orasyon, mapanibago na naman siyang debosyon, parang back to zero siya pag yan ang ginamit ninyo. Yan, gamitin lang sa kabutihan. At ito i-share ko sa inyo para makatulong ako sa mga kapwa ko mga manggagamot, yan, sa mga antingero. Dahil ako mga kapatid, hindi ko ikayayaman ang pagtuturo ng mga lihim na karunungan. Dahil mga kapatid, mas gusto kong dumami ang mag-aaral ng lihim na karunungan sa kabutihan kaysa sa kasamaan. Kasi ngayon mga kapatid, mas laganap na ang kasamaan kaysa sa kabutihan. Kaya kung may mga paraan man ako na ituturo o may sasaliksikin man ako para ituro sa inyo o mga request, ay gagawin ko yan sa inyo alang-alang para sa ikabubuti, o kahit papano mayroon kayong mga opinion o mayroon kayong alam sa mga bagay-bagay na hindi pa natutuklasan ng mga iba. Yan po ang aking hiling ko lang, na sana ang aking mga tinuturo dito sa aking live o sa aking vlog ay gamitin ninyo sa kabutihan, sapagkat ang taong gumagamit ng kaaralan ng Panginoon na ginagamit sa tama ay ano ka mga kapatid, ay aani ka ng mga pagpapala. Kasi pagkasamaan ang itinanim mo sa iyong kapwa at puro galit, sama ng loob o kung ano man, hinanakit, ay hindi ka aasinso niya mga kapatid. Magkakasakit ka lang sa ginagawa mo sa iyong kapwa, ng mga stress, kung ano-ano yung mga inaano mo. Dapat itapon na ang mga ang mga ganyang bagay. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid. God bless us all.